natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Nino and Rose Coronil para sa kanilang wedding anniversary. Ganon din po ang pasasalamat ni Matthew Gatdula, Juana Bayuga para sa kanilang kaarawan. Pasasalamat ni Nicole Casamayor, Wilma Medina and family, Ganora family, Sinaida de los Santos, Elenita Cascasan and family, Rigazzo family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, De La Cruz and Aquino family, Leonardo Gregorio Cruz and Magat family, Anghilari Caprinte and family, Princess Kinit Arce, Perdi and A.G. Del Mundo, Romeo Liana, Debioseria Tradis Corporation, Pontella family, Baluag family. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling, Ronald Salamat, Ronaldo and Danilo de los Santos, Mildred Ricla, Sini Alago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Leserio, Merna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Folkismondo, Lisa Lago, Enrique Abalatillo Jr., Raquel Crami, Hasmin Sibeldia Lim, Carolina and Modisto Bilbaino, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardino, Caroliba Patulot, Jeannie Sison, Jill and Digma Kalina. Natatanging kahilingan, Ronald Salamat, Juliet Yupangco, A.G. and Ferdi Del Mundo, Daphne de la Viga, Shirley Sabado, Norma Matutina, Rowena Luna. Panalangin para sa mga kaluluwa, Rinaldo Cascasan, Martina Regalado, Consuelio Teodoro Cordoba, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pipi Ramirez, Father Angelino De Pio Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Polianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi, Sr., Mariano Pilomino, Sr., Brigada Pilomino, Mariano Pilomino Jr., Asusina Pilomino, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lupis, Roel Dista, Bert Diesta, Nancy Estacio, Berhenia, Heidi Mariano, Somlinidad Chutsi Yamamoto, Erwan Portadis, Hilaria Taray, Josephine Valdisimo, Jeronimo de los Santos, Marcelino, Cindy, Pastor, Dominga, Marcelino, Remedios, Pastor Junior, Silso, Eulalio, Pio, Estrella, Marshall, Regino, Adila, Marilo, Jesus and Erlinda Bigo, Ria and Corsino, Rosalino Portillo Sr., Julieta, Teodora, Alejandra, Maria, Antonio Macam, Romulo Alberto, Rolando Ignacio, Salvador Lascano, Jamie Evangelio, Joseph Matutina, Emeros Teresa Caidig, Dolores de la Torre, Risme Robles, Aurelia, Erlinda, Mary Soto, John Michael Cruz, Clemente, Ardelisa, Clemente Senior, Junior, Florante Senior, Elvira, Julian, Luciano, Candelaria, Telma, Wilma, Jeffrey, Salvador, Marino, Zara, Narciso, Marcelino, Junior, Rubin, Olivia, Joseph, Pablo, Senior, Eleuterio,
para sa lahat ng kaluluwa. Alay ni Josephine Legaspi. Sa Ebanghelyo makikita natin si Jesus na nagpapagaling sa isang babae at bumuhay sa isang batang namatay na. Bagamat ang kamatayan ay bahagi ng ating buhay, niloob ng Diyos na tuluyang maglaho ang tao pagkatapos pumanaw sa daigdig. Isinugo ng Ama ang kanyang anak upang puksain ang kamatayan at ipagkaloob sa atin ang pangako ng buhay na walang hanggan. Magsitayo po tayong lahat para sa orasyon. Ala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit, at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, walhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama at ng awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain,
pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Ngayon po ay nasa 13 linggo tayo ng karaniwang panahon at ngayon po ay linggo ni Apostol San Pedro. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kataasan, kaloob sa luwa'y kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos hari ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, yung anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw ang galis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagdiliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kalooban ng Diyos ang buhay, hindi kamatayan. Dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan sa mundo. Subalit dadaigin ito ng pananampalataya kay Jesus. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di naghahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pagkat ang tao ay hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit, dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan, at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poong sa akin nagligtas, dangal mo'y aking galak. Ulitin po nating lahat. Sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kung sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, ita'y pinupurit ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingan daigdig ng patay, inango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nila, napabaon sa kailaliman. Kung sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang Panginoon, siya ay awitan ng lahat ng tapat sa mga inilang. Iyong gunitain ng mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Kung sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan, mahabag ka poon, ako'y dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ng aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasaw. Kung sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak.
ni San Pablo sa mga taga-Korinto, sapagkat nananahan ang Diyos sa kanila, dapat silang maging kabahagi rin ng kanilang mga kapatid. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korento. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman at nagpakadukha, upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Dapat lamang natulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipunpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti. Bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako.
Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Tumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na, ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga taong. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 13 linggo sa karaniwang panahon. Noong nakalipas na linggo, narinig natin ang kwento tungkol sa kapangyarihan ng Panginoon, tungkol sa salita na binitawan ni Jesus na nagpapakilala kung sino ba talaga siya. Nang siya po ay kasama pa ng kanyang mga alagad na kayang-kaya niyang patigilin ang hangin, maging ang hampas ng alon. Nang sila po ay tumatawid sa kabilang ibayo, sakay ng sambangka at tinahampas na malakas na hangin, at natakot ang kanyang mga alagad dahil akala nila sila ay lulubog. Akala lang naman nila. Kaya nga sabi ni Kristo, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" At sinabi niyang tumigil at manahimik. Ngayon naman po, panibagong kwento ang atin pong narinig na kung saan ay tutulong sa atin para mabuhayan tayo ng loob. Sabi po dito, sabihin niyo nga po, talita kumi. Daming may sakit dito, Ulit, talita kumi. Ibig sabihin daw po ay ining magbangon ka. Talita kumi, magbangon ka. Sino ba dito ang hindi pa nakaranas magkasakit? Alos lahat naman, Iba nga sa inyo, mukhang may sakit. Wala namang sakit, pero nagsasakit-sakitan. Kasi nagiging bisyo na rin natin ang magkasakit.
Pero mahirap po magkasakit sa naranasan natin nung nakalipas na COVID na, although may COVID pa rin naman ngayon, no? Pero yun, no? Hindi na mawawala yan eh. Pero yung naranasan natin, yung katotohanan na kapag nagkasakit ang isang tao ay talagang madidrain. Kaya nga yung dalawang kwento ng may sakit dito, yung isang babae na 12 years nang dinudugo. At ang sabi, naubos na ang kanyang ari-arian sa kakapagamot. Pag nagkasakit talaga, no, yun yung reality. At magastos magkasakit. Sa sitwasyon nga natin dito, pag nagkasakit ka, mahirap pumila sa center. At kung anong available, yun lang ang pagtsatsagaan natin. Kaya mahirap talaga magkasakit. At kahit anong estado natin sa buhay, magkakasakit at magkakasakit tayo, hindi dahil gusto ng Diyos na tayo po ay manghina. Kaya nga dumating si Jesus para palakasin itong dalawang ito na agaw buhay na, namatay na nga yung isa eh. Pero maganda po na mapaalalahanan tayo nitong katotohanan ito, no? Sabi po sa Aklat ng Karunungan, hindi hinangad ng Diyos na tayo po ay mamatay. Kaya nga tayo nilikha ng Diyos, diba? Nilikha tayo, hiningahan tayo, binigyan tayo ng buhay. At ang sabi, dahil sa dyablo, kaya nagkaroon ng kamatayan. Dahil sa demonyo. At ano ba ang ginagawa ng demonyo? Yung sirain tayo dahan-dahan. Sirain ang pinakamahalagang binigay sa atin ng Diyos, ang buhay. Kasi sa umpisa pa lang, ayaw ng demonyo na tayo po ay likain ng kawangis nila. Kaya gumawa ng paraan, no? Lahat ng panunukso ginawa ng demonyo at magpasa hanggang ngayon, ginagawa ng demonyo. Kaya wag nating iisipin, kapag nagkakasakit tayo, ay pinaparusahan tayo ng Diyos. At hindi galing sa Diyos ang sakit na yan. At ang katotohanan din, tanging ang Diyos lang din ang mayroong kakayanan, may kapangyarihan para tayo mapagaling. Kahit anong yaman mo, kahit anong dami ng pera mo, hindi yan kayang higitan o palitan ang buhay na mayroon ka. Kahit ano pang galing ng mga tao, yung mga science natin, na mga naiimbento nila, hinding-hindi niyan madurugtungan ang buhay mo. Malinaw po ba? Ayun. Tanungin niyo yung katabi ninyo, bakit ka may sakit? Sinong hindi pa nagme-maintenance dito? Tapos lahat na, wow, mabuti naman, no? Pero diba? Pag nilayan natin na mabuti, kasi kung naituro na sa atin, hindi galing sa Diyos, no, ang sakit. At hindi niya tayo gustong mabuhay na mamamatay na lang tayo. Pero bakit tayo nagkasakit? Dahil, kung babalikan lang natin, no, siyempre hindi natin alam kung anong mga background ninyo. No? Pero baka pag napagnilayan mo, kasi nagpatukso tayo sa demonyo. Hindi natin namamalayan, bakit ba nagkasakit ang tao? Di ba sa bisyo? Lifestyle? Di ba yung lifestyle natin? Akalaan, sige, okay lang, malakas pa ako eh. Kaya yung lifestyle natin, wala lang. Pero yung sinasabi, sige, okay lang yan. Magpuyat ka. Sige, okay lang yan. Uminom ka. Sige, okay lang yan. Magbisyo ka. Konti lang naman eh.
Ano bang sinasabi? Sige, mag-take ka ng kung ano-ano mga pills para sumeksi ka, gumanda ka. Oh, after 10 years na puro chemicals yung katawan, at tapos aasahan natin na walang mangyayari sa katawan natin? Sige, abusuhin mong katawan mo, sige. Gusto mong yumaman, di ba? Magtrabaho ka ng magtrabaho. Kahit linggo, magtrabaho ka. Ngayon, bakit kayo may sakit? Sagot. Yung sakit nyo, kahit yung ugali, di ba? No? Kahit yung ugali. Kaya bakit ka na high blood? Lagi kang galit. Ay, ano ba yung galit? Di ba, isa sa mga kasalanan yan? O, di ba, yung kahalayan, yung galit, yung pride, di ba? Tapos, pag nagkasakit na, di ba, lalo pang umiinit ang ulo. Nakakatulong ba kapag may sakit ka na magwawala ka, magagalit ka, tapos yung sasama ang loob mo kasi hindi ka inaasikaso? Nakakatulong ba yun? Uy, sagot. O gusto ko lang maintindihan natin, no? Kasi kadalasan ang sisi natin sa Diyos na dapat kung magkakasakit tayo ay mas kumalma tayo at lumapit tayo kay Jesus. Kasi siya lang ang makakapagpagaling sa atin. Hindi ang pera mo. Kahit itapal mo yung pera mo dyan, hindi ka gagaling dyan. Kahit lunukin mo ang pera, hindi ka gagaling dyan. Pero isang magandang panggising na kung may sakit ka na, okay, hinahinay lang, no? May sakit ka na, pagkakataon na ito para magbalik loob sa Diyos, alalahanin mo ano bang naging pagkukulang mo sa Diyos. Kahit malubha pa yan. Minsan nga po, mas maganda pa yung nagkasakit ka kaysa yung biglaan. Kasi kung nagkakasakit ka, nabibigyan ka pa ng pagkakataon na makapagnilay, nabibigyan ka pa ng pagkakataon na bumawi at gumawa ng mabuti. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, di ba, ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto, manguna kayo sa kawang gawa. Yung para dumamay ka, tumulong ka para pagdating na araw, ikaw din naman matutulungan din. Adlakad kayo, mas mainit na ulo, ay wala nang lalapit sa inyo. Andiyan na yan Diba? Aasa na lang tayo. Gamit ang pananampalataya, aasa tayo sa himala na binibigay at nanggagaling din mismo kay Jesus. So bakit ka nagkasakit? Hinayaan ng Diyos na maranasan natin yan para mas maranasan natin ng higit ang kanyang mapagkalingang kamay. Ang Diyos lang din po ang makakapagpagaling sa atin. Pero kung nandyan na yan, nasa katawan na natin, mas maganda o mas mainam, tingnan natin yung ating pong nagiging pag-uugali. Mahirap pong alagaan ang may sakit na mainitin ang ulo. Mahirap alagaan yung laging nakasambakol. Alam ko po, mahirap, no? Yung kasukasuan mo, yung masakit, yung gusto mong kumain, hindi mo na makain. Pero minsan maganda rin yung pag may sakit na, sige, pakainin nyo na. Ano yung request? Sige, bigay nyo na. Di natin alam Pero kailangan pa rin nating matutong dumisiplina. Kasi sa umpisa pa lang din, baka doon nang galing ang sakit natin, hindi natin dinisiplina ang ating pong mga cravings, ang ating pong lifestyle o ang ating pong mga
mga kapritsyo sa buhay. So muli po, nandyan si Jesus, may pagkakataon pa tayo, may panahon pa na ibinibigay sa atin para buhayin ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipanalangin natin sa Diyos Ama ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na may karamdaman. Pagsumamo tayo at tingin natin ang kagalingan mula sa Diyos. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, pagpatuloy nawa niya ang gawain ng pagpapagaling ni Jesus sa pamamagitan ng mga sakramento at ng pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga manggagamot, mga nurse, at ang lahat ng mga nag-aalaga sa may sakit, patuloy nawa silang maging mahabagin at mapagmalasakit sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nasa buhay relihiyoso, manatili nawa silang mga aktibong saksi at tagahatid ng paghihilom na dulot ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga natitipon ngayon, masundan nawa natin si Jesus sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga biyayang ating tinanggap sa mga kapatid nating nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, makatagpo nawa sila ng paglingap mula sa Panginoong nagkakaloob ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo. Tanggapin sa
iyong kamay. Alay namin aming buhay. Bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Arapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni Iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Bispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginabating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahin dulot sa tukso, at iadya mo kami sa
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang palad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
benediction para sa programa ng ating pong Santo Papa. Diba't sadyang may kapwa ang sarili, dapat hainan ng pagsisilbi at namangha ligaya'y dadalisay pagsakapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyan pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Paanyaya, bilang paghahanda sa ating ika-15 taong anibersaryo bilang isang parokya, tayo po ay inaanyayahang makibahagi sa mga gawain na ito. Sa darating na ika-6 ng Hulyo, araw ng Sabado, ay ang ating kick-off Mass sa Postigo, Port Santiago sa ika-6 ng gabi. July 7 hanggang sa ika-15 ng Hulyo ay ang ating Novena Mass sa ganap na ika-6 ng gabi. Mayroon pa rin po tayong banal na misa sa ika-6 ng umaga. July 8, Lunes, ay ang ating Episcopal Coronation Anniversary. Ang banal na misa ay sa ika-6 ng gabi. July 9, araw ng Martes, Dedication Anniversary o pagkakatalaga ng dambana ng Mahal na Birhen ng Solidad. Banal na misa ay sa ika-6 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. July 14, araw ng Linggo, Grand Marian Procession sa Kartilya ng Katipunan, Manila City Hall. Ito po ay dadaluhan ng iba't ibang imahe ng Mahal na Birhen, galing naman sa iba't ibang lugar o lalawigan. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Gaya po ng anunsyo, ang ating parokya ay maglalabing 5 taon na bilang parokya. Matagal na po itong naging kapilya at napagkaloob sa inyo pong pagdalangin na maitatag bilang hiwalay at sariling parokya ng Birhen ng Solidad. So 15 years, no? Kaya pagtulong-tulungan po natin na maipagdiwang ang ito ng may pasasalamat sa Diyos. Sa mga gusto pong mag-donate ng pagkain, bulaklak, mag-sponsor po, no, ng mga banda o ng iba po mga gastusin, makipag-ugnayan lang po sa opisina ng ating parokya para po sa gawain natin ng 15th year anniversary bilang parokya. So mayroon lang po mga kakailanganin na mga kailangan gastusan. Kami po ay dumudulog sa inyo ng inyo pong suporta at tulong sa gawaing ito. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Morning, Father.
sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kalikasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay